Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Sa budget talagang bantay budget ho yan si Senator Rodante Marcoleta. At hindi ho siya hindi nalilimitahan ng kanyang kagalingan nung kanyang wala kasi siyang utang na loob sa Malacanang . 'Di ba? Hindi siya nasama sa alyansa ng mga magnanakaw. 'Di ba? Kaya yung pananagutan niya talagang sasambay ng Pilipino. Di kagaya ni Ping Lacson, pinipresenta niya sarili niya. Ako, ganito ako. Since hindi ako tumatanggap ng ganito ganyan, lagang bantay ko yung budget. Takot naman kay Marcos Jr. Pero ito, walang utang na loob sa Malacanang yan. Malaki ang utang na loob niyan sa sambayan ng Pilipino. Kaya yung pananagutan niya bago siya matulog, pagkagabi, yung obligasyon ko sa sambayan ng Pilipino, di ako pwedeng mag-alaping lakso na magpakaaso sa administrasyon. Kaya yan ang pumapaalam na alam ko Alam na alam ko Pagka bago matulog yan, medyo yung obligasyon ko sa sambayan ng Pilipino, medyo mabigat-bigat. Kailangan hindi ko biguin yung mga bumotot na niwala sa akin noong sa nakalipas na 2025 senatorial election. Nakapikit yan. Pagising niya, hindi ako pwedeng magpakaalalakson. Kaya ganyan datingan ng mga yan. Ng Malaysia sa nyo. Pero kung sinasabi ninyo ay naghahanap kayo ng mga ang tawag doon, yung mga online sabong ba yun na nawawala? Sabongero. Hinahanap daw Missing sabongeros, opo. Hinahanap daw yung mga sabongero na napunta sa Taal Lake yata. Opo, yun. Oo. Sabi ko, puro buto ng palaka naman ang nakuha ninyo doon. 1.5 billion. Opo. Ngayon, nung makita ko sa COMREP namin, itong committee report, 729 billion pa rin ang confidential funds. Malaki pa rin. Samantalang mga ibang opisina, hindi na, ayaw na namin yan. Ayaw na ako, confidential fund na yan. So nakita ko yung 729, masyadong malaki. Opo. Sabi ko, kukunin ko yung dyan. Halos 300 million. Yung 146 million plus. Opo. Ilalagay ko dun sa Department of Justice pero sa isang section. Okay. Ito yung Office for Alternative Dispute Resolution. Para sa akin dapat mapalakas ito dahil ito nag-uumpisa pa lang ang usapin. Opo. Ang kaso. Ang kasuhan. Inaayos na nito. So marami tayong matitipid kung halimbawa imbes na nag-ripen ito into a case, ay sipin mo napakarami mong gagastusin dyan para lamang i-adjudicate ang isang kaso. Pero samantalang kung yan ay napasadahan nila, na-prevent nila, malaking matitipid natin Hindi dyan. Hindi nagkasuhan, nagkasundo na lang. Oo, yung 15 million naman, ibibigay ko sa NCIP. Ito yung indigenous Council for Indigenous Person. Sabi ko, itong 15 million, nakita ko kasi yung Sierra Madre, napakalaking mountain range na yan. Reforestation. Alam mo yan, nag-save sa atin dito sa malaking anong bagyo na yun, Son? Yung papalapit na bagyo ito. Yung Tino ba yun? Tino sa yata. Palpok doon Yuan. Yung Uwan. Yan, bagyo Uwan. Oo. Ang nakapigil yun, yung Sierra Madre. Ngayon, dahil kailangan maayos natin ang watershed dyan. Sabi ko, itong 15 million, ibigay natin sa NCIP. Dedicated for the reforestation of Sierra Madre Mountain Range. So, pagkatapos, ang mas malaki nito, ito yung 203 million plus. Ito yung kinuha ko sa NTC at ibibigay natin sa CICC. Opo.
Yan ang mga ginagawa natin. Naatado niyo pala. Sa maraming nakinabang pala doon. Hindi lang isang ahensya, no? Oo. Oho. Kasi nga naman, kung intelligence fund lang yan ng Department of Justice, sila lang ang makikinabang dyan. Ngayon. Tapos itong nakita ko pa, kahuli-hulian ito, doon sa Office of the President, meron siyang budget allocation ng 2026 ASEAN eh. Aha. Ang daming nakalagay doon na puro ASEAN, parang yung iba, nakikita ko may duplication. Ang nasa report ng committee, 17 billion plus. Ano? Opo. So sabi ko, yung 500,000, 500,000, 500 million. Okay, Sabi ko, ilagay na lang natin sa Department of Education do sa program support budget for learners with disabilities. Opo. Kasi dito, ang meron pa lang na nakita namin, meron lang silang parang learning materials. Opo. Pero yung iba pang mga gagamitin, halimbawa, yung paglulocate ng magte-train, kasi kailangan mo rin ng trainers Opo. dito eh. Kailangan bilangin mo nasaan silang lahat. Saan eskwela sila naka-enroll. Ang daming kakailanganin mo rito, kulang-kulang naman ito. Dito natin ilalagay ka ako yung 500 million. Yung proponent yan siya, nung tumayo kayo, kala niyo, haharangin ninyo eh. Hindi niya akala sususugan niyo pala, lalaanan niyo pa ng budget. Hindi, sabi ko kasi sa nakikita ko pansamantala, wala pa itong tatlong hinahanap natin. Yung finding ways yung sa mga bata kung nasan nga yung mga yung mga may kapansanan. sabi ko lahat tayo interesado na tulungan yung mga mag-aaral na may disability. Hindi naman natin alam kung nasan sila at ilan sila. Opo. Itong mga mekanismo para makita natin sila, wala namang pondo. So lagyan natin ng pondo itong mga ito. Di ba? So, ang ginagawa natin, hindi basta amendments, institutional sa nakikita natin, kaya natin naalisin dito, nakita natin ang weakness dito natin palakasin. Ayun, Yun ang ating gustong gawin dyan. Tama. At least, kumbaga sa, naikakamada ng maayos, sen, ano? Oo, at tinanggap naman lahat. Ako naman, very positive naman ako na yun ay may sasama lahat sa second reading. Opo. At pagkatapos, pagka yan na nagkaroon na ng sana ay lahat lumusot pagdating sa BICAM. At pagkatapos ng BICAM sana ay maging malinaw na. Di ba? Wala na bang panganib doon sa BICAM? Kasi sabi nila, di ba yung nangyari sa BICAM last year, mukhang mas kukunti ang panganib na yun. Dahil maraming nakabantay. Medyo kokonti ang panganib pero meron pa rin Shen. Balita natin hindi pa daw hindi pa itinago nila yung mga nanakawin nila dito sa budget na to. Hindi siya kagaya nung talagang dati para silang mga siraulo na ang program appropriation automatic nanakawin na nila yan. Ngayon iba na ho yung ginawa nila. Kumbaga talagang itinago na ho nila kung halimbawa yung confidential fund ay sigurado yan. Pagka hindi si Bibi Sara may hawak niyan, kung si Bibi Sara sigurado tayo. Ika nga, walang magnanakaw na mangyayari yan. Pero pagka ibang ahensya ng pamahalaan, yung confidential fund nga ni Marcos Jr. o nakanantokwa, nangyari, nagkanakawan na sa pamahalaan, hindi kumana yung confidential fund niya. Hindi natin alam kung ano yung binabantayan niya, kung anong pinaggamitan ng confidential fund niya. Baka lang yun binabantayan nila yung kung yung mga pinagkukuhanan nila ng pulburon ng pulburon ng kung ano man panggamit ginagamit nila diyan natitiktikan na sila ng ng PDEA. Doon pa lang ginamit yung confidential fund para bantayan yung mga taga-bili nila. Isa na tayo sa nakabantay. Doon kasi wala naman tayong kinalamanan dyan, di ba? At ngayon ata, parang kumuha sila ng 5 NGO mga watchdog, at naka-live din ata itong gagawing BICAM. Sen, di ba? Hindi lamang yun. Ang pinaka-importante dyan, ang pinaka-sigurado dyan ay nahimay na mabuti yan. At pagkatapos, naghahanap na kami ng clean copy para makita lahat yan bago pagtalunan sa yung tinatawag na third reading. Para sa ganun, lahat ng institutional amendments na napag-usapan, kung talagang napagtibay, at saka yung mga sinasabi ng minority na talagang kung pakikinggan nila,
Wag lamang yung masyadong yung dapat kasi supported lahat ng mga dokumento. Opo. Wala na yung mga item na hindi malinaw na Kung saan doon nilalaan. lang sa pangalan Opo. Teka mo na, baka magdoble ang pangalan. Wala na yung mga ganyan Oho. Ay, pero teka lang, yung controversial na lifeline rate, Sen, naisama ho ba yan? Alin yun? Yung lifeline rate doon sa mga nagbabayad ng yung kuryente na mababa lang? Ay, hindi pa naman Hindi pa naman batas. Ang sinasabi natin okay. yan dito, kaya ngayon tupad tinarget ko na yun wala pa naman tayong batas talagang umiiral tungkol diyan. Ayun. Kasi di ba kala ko tatastasin nyo na yung mga ayuda fund para mailagay na doon sa ang Hindi pondo. pa dahil wala yung batas. Opo. Paunti-unti lang nating medyo binabawas-bawasan. Opo. At sana napagtibay kaagad yung ating dalawang panukalang batas tungkol sa pag-alis na ng lahat ng mga ayuda at papalitan na lang natin yung sinasabi nating 200 to 230 kilowatt hours. Para sa ganon, dire-diretso na. Wala Ayun. namang kumontra sa akin doon maski na yung Secretary Balisacan ng DepDep. Opo. Gusto niya rin. At nung imungkahi ko naman kay Secretary Rex Gatchalian, sinulat pa nga niya sa notebook niya, pinakita sa akin. Wala rin siyang kontra doon. Inihintay na lang na maisabatas natin yun, Jen. Ayun, ayun pala. Mahalaga po. Alam niyo, marami nagbabantay sa usapin na yan. Sa ipa, Nelson. Dadagdag ko na lang kasi budget na rin ang pinag-uusapan natin. Oo. Baka mamroblema ngayon ng gobyerno, Sen, No. sa pagkukunan ng pondo. Dahil meron na pong desisyon ng Supreme Court na yung 60 billion pesos na nasa National Treasury ngayon ay pinababalik na sa PhilHealth. Yung pondo ng PhilHealth. Sabi ng Supreme Court, labag sa saligang batas yung ginawa nila na yung pondo ng PhilHealth ay inilipat sa National Treasury at gagamitin sa mga proyekto na wala namang kinalaman sa dapat na paglalaanan ng pondong yon. Meron parang charter yan Hindi daw po pwedeng maamyendahan yung charter dahil lang dun sa isiningit mong provision na pwedeng kunin ng DOF yung mga pondong ng GOCC such as PhilHealth para ilagay sa National Treasury at gamitin sa iba, Sen. Anong problema 60 billion. Tama naman yun Ayun nga po. Hindi mo naman dapat inalis doon. Pondo ng PhilHealth yun Hindi, may tinatanong ko kanina, magkakaproblema sila. Hindi. Bakit magkakaproblema? baka Sa nagastos budget, na yan ibalik mo ron. Ibalik mo lang Hindi, baka naman nagastos na ho yun. Kasi di ba, ibabalik sa PhilHealth yung 60 billion. And then mababawasan yung National Treasury. Yung pinag-uusapan natin, yung nakaraang budget yan, inalis nila, di ba? Opo. Pero hindi pa na ibabalik hanggang ngayon, Sen. Di balik nila. Di mauubusan tayo ng pagkukunan for the 2026. Kukulangan tayo. Mangungutang tayo niyan. Hindi, basta yun, may budget dyan, nilagay nila sa iba. Di balik lang nila. Ibabalik nila. Ngayon, ang sabi nila, ang atin namang ekonomiya kanya ay naasahan nating lalaki ng 5%. Akala mo naman napakalaki ng 5%. Hindi, maliit nga daw po Di ba? Sabi ko sa kanila, siguruhin nyo kasi ang pinag-uusapan natin dito ay tumataya kayo ng GDP na 30 trillion pesos para suportahan yung budget na 6.7 trillion. 6.7 trillion. Kasi pag hindi kayo tumaas sa GDP ninyo, wala kayong pagkukunan. Dahil ang inyong projected income ay halos 5 trillion pesos lang. Kulang. Sa mga tuwing, kailangan nating mapalaki yung ating ekonomiya. Ngayon, para mapalaki yan, kinakailangan nating ilitaw yung mga sinasabi ninyong mga targets. Kaya nga, ano ka ako yung mga basic assumptions ninyo? Ano ba yung mga indicators? Ano ba yung parameters na sinasabi nyo na tataas tayo ng 5%? Sa tingin ko, hindi lang dapat 5% dahil nung briefing, sinabi na ako ni Secretary Recto, at least 7.5% ang growth ng GDP. At least lang po yun. Para makuha natin yung 30 trillion. Kasi kung 6.7 trillion ang ating budget, 22% yan
ng ating GDP. Aha. Oh, yung 22% ng GDP na yon, 30 trillion. Madaling kwentahin eh. Para may produce mo yung 30 trillion, kailangan lumago ang ekonomiya mo na hindi kukulangin sa 7.5%, sabi niya. O ngayon, ang taya nila 5%. Mababa. O, di mababa. Yun sinasabi ko sa iyo. Yan ang sinasabi mo kanina. Yes. Baka wala silang pagkunan. Ay, Opo. problema nila yun. Ayun nga ho. Hindi natin problema yun. Kayo ang nagtakda ng ganong kalaking budget. O kahit naman kayong dalawa eh. Magagalit siguro yung asawa ninyo eh. Opo. Jen, sinabi ko na sa iyo kanyang ito yung kakailanganin natin. Kailangan kanyang ito ang ibigay mo sa akin, in-trade mo sa akin, ito para ngayon matustusan ko lahat ng pangangailangan natin. Yeah. Ano sasabihin mo? Ba't ka nag-budget ng ganyan? Alam mo naman ang kinikita ko ganito lang. O yan ang problema. Ang sasabihin ko, hindi, andiyan kapitbahay ito si Nelson, medyo manghiram muna tayo. Lalaki na naman yung ating outstanding debt. Na ngayon, sa ngayon ay 7.6 trillion na. Kaya Habang nagsasalita tayo ngayon, habang nag-uusap tayo ngayon, pataas ang ang pataas yan. outstanding budget natin, 17.6 trillion na. Apo, 17 po. Apo. Kaya nga, lumampas na tayo doon sa sinasabi natin 60% ratio eh. 63% na tayo ngayon din, yung ratio natin. Naku po. Anong ibig sabihin nun, Nelson, kung 63%? Apakalaki nun. Halos Ano nga ibig sabihin nun bukod sa malaki? kalahatiin eh. Oo nga, anong epekto nun? Wala tayong pera. Utang tayo. Lubog tayo sa Ang ibig utang. sabihin nun, 63% ang ibabayad natin sa ating pagkakautang. Foreign saka So, halimbawa, domestic debt. Halimbawa, 100 pesos ang kinita ng buong ekonomiya natin. Naku po. Yung 63 pesos, Bayad pambayad. na. Yes. Yung 37 pesos na lang ang panggastos Ayun nga, natin. yun nga. O, yun ang ibig ko sabihin. Paano tayo mabubuhay sa 37 pesos? Oo. Kasi yung 63 pesos, ibabayad natin ang utang. Ito yung budget nyo eh. Obligado. So, maaaring sasabihin ng business na Nelson, Wala na. paano ito talaga yung ano natin eh? Pang-buy, utilities lang Kinakailangan ito. kanya. Magtrabaho ko ng doble-doble para ngayon o pa saan natin kukunin yan? Nako. Kaya pala, Senjen, may pumunta sa Malacanang, naniningil yata dyan eh. Sino? Pakita mo yung picture. Pumunta po yung Sinisingil na siya. presidente ng World Bank. Eh, sabi ng iba, naku, naniningil na yata. Ayan, Naku. Sen. Mukhang naniningil. Presidente ba ng World Bank yan? Oo. Kayo naman World Bank. bumisita lang, naniningil na kayo naman ng... World Bank President AJ Banga. At Bakit yung- naman nag-o-open ng mga ano? Ibig mo sabihin ng presidente bang maniningil naman? ADB President Masato Kanda. Sabi nila kasi hindi naman pumupunta yan sa Pilipinas doon. Ngayon lang na pumunta eh. Ganun ba? At yung presidente daw, napahawak na daw sa Napasagdan na doon lamesa. sa... Parang Napahawak na Wala nga, akong ano? maniningil ngayon, ha? Ang tindi na Grabe. Kaya ano kasi yung Hindi, baka naman hindi naman naniningil. courtesy call po yan talaga. Baka naman sinabi lang, Courtesy call. Mr. President, nakikita namin yung debt to GDP ratio. Ayun. Medyo mataas. Sa ganito kataas na ratio, Mr. President, alam mo naman siguro, na medyo alanganin na yung magpapautang sa'yo. Alanganin talaga yan. Maski yung halimbawa, ikaw nandun ka lang sa 5'6", yung mga Indian. Titingnan niya paglapit mo sa kanya, sisinuhin ka niya eh. Tapos gagawa siya ng pag-aaral. Hindi ko muna bibigyan si Nelson ngayon, mukhang walang ibabayad. Wala. So, malamang hindi ka niya pautangin. Kasi, ano ka na eh, hanggang liig na yung ano mo eh. Yung utang mo. Utang mo eh. Ngayon, titingin siya ng, ito, pahiramin ko ito, wala pa siyang utang, malinis ang ano nito. Malinis ang kartada nito eh. Yun ang pagbibigay. 63% ka na eh. So, pati yung international creditors mo, nag-aatubili. Nagpipigil. At pagka ganun ang nangyari, mahirap ang kalagayan ng ating bansa. Ayun ang sinasabi natin, kung ano yung epekto ng 63% na yun. Hindi lamang panglokal, pati yung tingin sa atin ng international creditors, pati yung mga lenders, international financial institutions, mistulang ng tumitingin lang eh. Nagmamasid lang. Teka muna, kanya, wag tayong
Very risky, very risky. Microscope na araw ginagamit, mas talo tayo sinisilip ng gusto sen eh. Oh, yan ang hindi magandang pangyayari sa atin. Eh lalo ngayon, papatapos na po ang taon. Asihin ko na po ngayon. Ano ha? Eh kaya dapat pala talaga ipakita natin, Nelson, kung paano natin sinisinip ang ating pambansang budget, ano, kung paano nagugugol ito. May isa pang problema pala. Ganun ba? Kasi di ba yung 60 billion sa PhilHealth? Oh. Nag-transfer din pala ng pondo mula sa PDIC. Mas malaki, 107.23 billion. On the same manner na ginamit dun sa pagta-transfer sa PhilHealth, yung... Kasama ba sa pinababalik yan? Hindi pa, kasi Hindi pa? wala pa namang nagtatanong. Wala pang petisyon nata yun. Kung ipipetisyon ito ng mga ibang grupo, ibang sektor, baka ganito, baka ipabalik Using dito. same arguments. Using the same argument. Kasi pareho ng eksena sen eh. Pareho ang pangyayari. Opo. Ibig sabihin, pera ng PDIC ito. Alam mo, pagka PDIC, ito ay pang-garantor ito para sa mga pangkaraniwan depositor. Eh. Tama po kayo. Di ba? Kinuha mo to, hindi naman para sa benepisyo ng creditor, ng mga depositors. Nilagay mo halimbawa sa flood control. Ay, mahirap yun. Ayun nga po. Kapag kaganyan, pag stressful yan, Nelson, ano, Sen, magkaka-influensza tayo niyan. Tama-tama Hindi po pa yan. Meron pang paano kung pag-uusapan yung national budget, yung sinasabi na in 2025. Kasi nakapetition din yan. Kahit napatapos na yung taon, wala pang action ng kailangan Supreme lang Court ang dyan. Korte Suprema dapat huwag maging moot and academic. Sabihin nila 2026 na po, mutin academic yan, hindi na kami, mananahimik na lang kami sa issue na yan. Pero yung hindi moot and academic, yung pagkaka-extraordinary rendition ng ating dating Pangulo. Ayun. Kasi nandyan din nakapetition din sa Korte Suprema. At ang isang twist dyan, di ba, nung ang Solicitor General si Attorney Guevara, Yes. hindi siya nakialam, sabi niya, hindi ako, ayaw kong panigan ang Estado. Opo. Sapagkat sa tingin ko, hindi dapat nagawin yan. Kaya lang napalitan siya. So, ibang Solicitor General. Si Attorney Bertarabi na Mukhang na Solicitor General, iibahin niya. Babalikan na Yung lang. panig nung Menardo Guevara, yan ang issue ngayon dyan. Yes. Kaya nga, magkakasakit tayo yan, Sen, at mga kabayan. Kaya pinapaalaala po ng DOH ang pag-iingat mula po sa influenza-like illnesses. Yun hong malatrang kasong sakit. Naku, nakakahawa. Lipat na ho tayo dito kay Atty. Salvador Panelo. Ano po masasabi ninyo sa ulat na ito? Mulat sa pool, sinabi ko na yung independent commissioner ay walang kredibilidad. Pag titingnan mo yung mga dalaw niya, ayaw nilang isubtina yung dapat isubtina. Pagkatapos, nag-alisan pa yung mga pwede mong pagkatiwalaan. Tapos ngayon, ang pinakalitos, ang voluntaryo nga itong si Congressman Sandro Gumarap, pero pumayag naman sila na hindi makikita ng live streaming. Pumayag siya na recorded at pwede na ilabas. Eh pag recorded, pwede mong i-edit. Pwede mong tanggalin. Yung mga dapat tanggalin. Eh di useless. Kaya na sinasabi, pati nga si Stingson ngayon, sinasabi niya, wala namang power. Wala kaming pondo. So, useless lahat yan. Kaya nung pa, sinasabi ko na, and the fact alone na ang inaakusahan mo ng katiwalian ay ang lumisa ng investigasyon. Paano ka maniniwala dyan? Correct, attorney. At sa kaugnay sa balitang yan, attorney, iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan ng malaking operasyon upang tanggalin ang korupsyon sa gobyerno na inihalong tulad niyang kanser na matagal nang sumisira sa sistema. Amenado siyang mahirap at masakit lang na ang mga reforma ngayon, pero kailangan para sa pangmatagalang paghilom ng bansa. Matapos mabunyag ang irregularidad sa flood control projects, nagbuo ang presidente ng Independent Commission for Infrastructure na nagrekomenda ng kaso laban sa mga sangkot. Naglabas din ang AMLAC ng freeze order sa mga humigit kumulang 12 billion assets
Samantala, sinimulan na ng Bureau of Immigration and Deportation case laban kay Cao Cheng, umano'y sangkot sa pag-smuggle ng luxury cars at gumagamit pa ng peking pangalan. Naniniwala po ba kayo, Atty. sapat ang hakbang ng administrasyon para tuluyan ng mawalang korupsyon? Unang ang hindi ma-resolve ni Presidente Marcos Jr. Yung kanyang sariling mga aliado, kaya ni Saltico,